Sa banal, sakdal, napaka-makapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kami po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mula po sa Los Angeles, California, bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po mga kapatid ay magpapasimula na. 156 po sa atin pong mga imnaryo. Tayo'y nagkakatipon at nag-aawitan, maligayang sandali. Anong tamis kung ating kapiling si Jesus na ibig, pag-ibig niyang tapat sa atin nagligtas sa lahat ng bagabag. Ang kay tamis na pangalang Jesus, lahat tayo'y dumulog. Ang ating kaligayahan, Panginoon ay sundan, at kahit maging saan man, nakalaang laging kaalakbay sa hirap ng ating kordero. Nais makaramay ang ating kaligayahan, saan may sundan. Kami ay nagpupuri dahil sa pag-ibig na kaloob ng langit. Ang dilim ng buong sanlibutan, hinangot inalis. Ang kagilagilalas na kaliwanagan, doon namin nabatid. Ang Diyos ng langit ay walang hanggan, ang dakilang pag-ibig. Ang aming kaligayahan, Panginoon ay sundan, at kahit maging saan man, nakalaang laging kaalakbay sa hirap ng ating kordero. Nais na makaramay ang ating kaligayahan, saan may sundan. Atin pong ipagpatuloy ang pagpupuri sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Numero 144 po naman ang ating susunod na aawitin. Ikaw ba ay pumasok? Ikaw ba ay pumasok sa iglesia ng Diyos? Pastor mo ay si Jesus.
ay sasamahan kung mamahaling tunay si Jesus, siyang hari, buhay na mamalagi, alalay sa pighati nang nagdadalang hati. Ihandog mo ang buhay, ipaglingkod ang yaman, dunong ay pasukuban. Isip mo'y sisinagan sa loob ng iglesia. Siya'y laging kasama, pastor na nangunguna sa hapong kaluluwa. Jesus kami tulungan sa aming kahinaan. Lakad ay alalayan, tagumpay ng makamtan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Huling awit, mga kapatid, 137 sa atin pong mga himnaryo. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na marangal, na itinuturo sa atin ang bagong tipan. Ito ang tanging daan ng ating kaligtasan, kaya't ating ng pasukan. Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus na saligan. Ito ang tunay na daang tungo sa bayang banal. Kay Kristo Jesus lamang tayo'y dapat masalig, at hindi sa utos taong sinsay sa matuwid. Mga hidwang harap ay huwag bayang manaig, sa iglesia walang dungis. Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus na saligan. Ito ang tunay na daang tungo sa bayang banal. Sa buhay nating ito'y
walang tagapagligtas, liban kay Kristo Jesus na sumakop sa lahat. Kaya nga sa iglesia na kanyang ililigtas, manatili hanggang wakas. Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus na sa ligan. Ito ang tunay na daan tungo sa bayang mahal. Kung nais mong buhay mo'y maging sakdal kay Jesus, sa banal niyang kulungan ikaw ay pasakop. Tanggapin sa puso ang tawag niyang mayroon, at sa kanya ay sumunod. Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus na sa ligan. Ito ang tunay na daan tungo sa bayang banal. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, Alleluia, lapit sa haringan.
Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, pinagpipitaganan po naming mga katoto, mga kasama, mga kaisa sa ganitong mga banal, dakilang layunin na tayo po makapagsimpa ng mga gawang kabanalan. Kami po mula dito sa Los Angeles, California, wala po kaming sawa na bumabati sa inyong lahat. Una na nga po na binabati natin ang ating sariling sambahayan, ang ating mga kabiyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Charity must always begins at home. Ang pag-ibig, ang pagliligtas, ay kinakailangan po na magpapasimula muna sa ating sariling kaluluwa, sa ating mga kabiyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Binabati din natin ang lahat ng ating mga kaibigan at ang lahat ng mga tunay na mananamba sa Espiritu at sa katotohanan na nagsisipangalat po sa malalayong iba't ibang dako nitong napakamaligalig at mandarayang sanglibutan. Sa Huwebes po ng gabing ito, Ngayon po ay Marso at 13 na po, 2014, italaga na po natin ang ating mga puso, mga pag-iisip, mga kaluluwa natin, sa gagawin po nating mga paglilingkod sa Kanya. Sapagkat tayo po ay Kanyang gawa, nilalang po tayo ng Diyos kay Kristo Jesus upang magsilakad tayo sa lahat po ng mabubuting gawa o sa lahat ng Kanyang mga kautusan na inihanda niya noong una pa bago nilalang ang sanglibutan upang siya po nating lakaran. Efeso 2:10. Kailangan po wag nating malilimutan, hindi tayo ang may-ari ng ating sarili. Hindi tayo ang may-ari
at hindi natin nalalaman ang ating magiging kapalaran mamaya, bukas, at hindi rin natin alam kung tayo ay bubuhayin pa niya sa mga darating na mga minuto, segundo, araw, buwan at taon. Tulad po ng magandang kapalarang ito, hindi natin natataho noong Disyembre 2013 kung makakapasok tayo sa araw at sa oras na ito ng bagong taon. Ngayon po ay Marso at 13 na, 2014. Ito po ang kanyang pag-ibig sa atin. At dahil nga po sa walang sawa niyang pag-ibig sa ating mga magkakapatid, magkakaibigan at mga mag-aanak, kailangan naman po na bayaran natin o suklian natin ang Diyos ng pag-ibig. Tulad po ng malimit ninyong mapakinggan, amor con amor si paga. Pag-ibig sa kapwa, pag-ibig ang dapat ibayad natin. Amor si paga con amor. Ang wika nga po ng mga Kastila. Kaya naman sa Huwebes ng gabing ito, atin na pong pasimulan ang ating gagawing pananambahan. Una po, ititiklop natin ang ating mga tuhod sa banal at malinis na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, tulad po ng sinasabi sa Efeso o sa Filipos 2:10, upang sa pangalan ni Jesus ay iluluhod ang lahat ng mga tuhod, ng nasa langit, ng nasa lupa, at ng nasa ilalim ng lupa. Tayo po ay magpakababa, tayo po ay magpahinuhod. Humingi tayo sa Panginoon ng kapatawaran sa lahat po ng ating mga nagawang mga kasalanan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakdal ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Panginoon, sa banal, malinis at sakdal mo pong pangalang Kristo Jesus, muli mo pong masisilip ang bawat isa sa amin, mula po sa iyo sa aming mga tahanan, ilan man ang aming mga bilang, hindi namin ikinahihiya na kami ay iyong mga anak na nangabautismuhan sa loob ng iyong banal na katawan na tinatawag mo pong Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang nag-iisang pangalang nasulat sa Biblia na binayaran mo po ng iyong sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo. Panginoon, nagpapakumbaba kami at nangangayupapa. Ipinaiilang lang namin sa iyo ang aming tao sa puso at walang katapusan po namin na mga pagpapasalamat. Panginoon, maraming salamat po. Hindi mo ipinaubaya na sa mga nakalipas na mga araw ay mabawian mo po kami ng aming mga hiram na buhay. Salamat, ipinaabot mo rin kami sa taong 2014. Pinakakain mo pa kami, dinaramtan, pinalalakas, pinagagaling ang aming pangangatawan. At higit sa lahat, maraming salamat, Amang Banal. Lalo mong pinatitibay, dinaragdagan ang aming mga pananampalataya, ipinaliliwanag mo sa amin
ang pananampalatayang ito na minsan lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoong Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalang Kristo Jesus, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga katotohanan. Ama, nalalaman mo kung paanong ginamit namin ang ipinautang mong hiram na buhay, mga araw at mga taon, kung kami po'y nangagkulang, nangagkakasala pa rin sa iyo. Patawarin mo po kaming lahat sa amin pong nagawang mga kasalanan. Ama, salamat sa iyo. Hindi mo pa rin pinababayaan ang lahat ng aming mga anak, mga manugang, mga apo at mga mahal sa buhay. Salamat, Panginoon, pinananatili mo sa iyong mga kabutihan, kapayapaan, kagalingan, magagandang kapalaran. Si Emmanuel, si Bobby, si Noel, si Ruth at si Joel, si Teofilo, si Rosemary, si Flor, si Irene, si Cheche at si Malu. Maging si JC, si BJ, JR at John Macho, si Paul Noren at Sarah, si Micah, si Laika, si Joshua, Rebecca at Kay. Maraming salamat, Ama naming Diyos. Maging ang maraming mahal namin sa buhay na nawalay sa amin sapagkat nangingibang bansa upang humanap ng kakainin sa araw-araw. Sila mang lahat ay hindi mo po pinabayaan, katulad po ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip, ni Enrico, ni Abner, ni David, ni Daniel Valencia, ni Shannon at Ana Lera, gayon din po ni kapatid na Bayan Guanson at Jacob Gonzales. Ama naming Diyos, lalong-lalo na nga po si Lolita, si Susan, si Lenlen, si Jingjing, si Fe, si Ador Aquino, Sina kapatid na Pido at Victoria Malangges sa Kabisayaan. at salamat din pong patuloy mo pong pinapatnubayan si kapatid na Rosemary Lucerna Gonzales. Patuloy mo pa rin pinagagaling ang kanyang ina na si kapatid na Gloria Lucerna. Hindi mo rin po pinabayaan si Flor Bautista Gonzales sa malayong dako ng Doha, Qatar. Ingatan mo po sila ng puspusan at huwag mo pong iwawalay sa iyong makapangyarihang paningin. Malayo sila sa amin, Ama. Sana'y lagi mo silang gagabayan, bibigyan ng kapayapaan at pagbubuksan ng magagandang pintuan ng mga kapalaran. Ama Manal, salamat din po. Dinaragdagan mo pa rin ang buhay, kagaling at kalakasan ng aming minamahal na kapatid na Aurora Domingo Gonzales. At sa gabing ito'y sumasamo kami at dumadalangin. Patuloy mo nawang hihipuin kaming lahat. Daragdagan kami ng pananampalataya. Daragdagan mo po kami ng katalinuhan, ng kaalaman kung paanong masasawata namin mapipigil, mapagtatagumpayan ang lahat ng tukso at ang lahat ng kadiliman at ang maraming patuloy nang sa amin tumatanda. Nalalaman naming nalalapit na ang aming mga buhay sa araw ng aming mga kamatayan. Sa aming mga pagtanday isinasamot ipinakikiusap namin. Hipuin mo nawa kami sa araw-araw. Pagkalooban mo pa sana kami ng mahabang buhay, kagaling at kalakasan. Hindi upang gugulin sa kalikuan at kalayuan, kung hindi masumpungan mong pilit naming ginugugol sa paglilingkod sa iyong banal na pangalan. Una na nga ang iyong walang kabuluhang alipin, ang aking kabiyak si kapatid na Rosita Gonzales, ang aking mga kasama tulad po ni kapatid na Prospero at Glenda Gonzales, si kapatid na Concepcion Tenedero na siya na pong pinakamatanda sa amin, si kapatid na Florodator, si kapatid na Robert at Mercedita Haney, si Olivia at gayon din po si kapatid na Mirna, si Rogelio, lalong-lalo na nga po si kapatid na Expectacion Valencia. Ama Manal, sumasamo kami sa iyo. Nasa Huwebes po ng gabing ito, kasangkapanin mo po sana, muli mo po sanang banalin, linisin ang bibig ng iyong hamak na lingkod, langkapan mo po ng bis at kapangyarihan ang kanyang tinig, at kung mapakinggan namin ang iyong mga banal na aral,
kami po'y magsisampalataya, ikaw nga ang Panginoong Hesukristo, ang nag-iisa naming pastor, ang aming obispo, apostol, saserdote, Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng aming mga kaluluwa, na wala po kaming nakikilalang sino pa mang taong mamamagitan sa amin, kung hindi po ikaw lamang, at kami nananalig sa gabing ito'y pakakainin mo po muli kami ng iyong mga banal na aral. Ang lahat po ng ito'y isinasamot ipinapakiusap namin, dagdag na aming idinadalangin ang patuloy mo pong pagliligtas sa aming mga tahanan, sasakyan at mga halaman at hayupan at mga ari-arian, na patuloy mo pang ipinagkakatiwala sa amin. Iwawalay mo rin po, Panginoon, nakikiusap kami sa iyo sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha at mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan at sa lahat po ng mga taong may madidilim na kaisipan na nakapalibot sa aming mga tahanan. Ang lahat ng ito, Panginoong Hesus, idinadalangin po namin. Ibabasbas mo po't ibebendisyon sa aming lahat. Sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon po, mga iginagalang at mga pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig, kunin na po natin ang ating mga Biblia. Ihanda na po natin ang ating mga puso, isipan, ang ating mga pakikinig, ang ating mga kaluluwa, sa pagbabasa po natin ng mga banal na kasulatan na ibig po ng Panginoon Diyos na ating maliwanagan. Sa Huwebes po ng gabing ito, buksan po natin ang aklat ng Ebreo sa kanya pong kapitulo 10 at bersikulo 20. Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing sa makatwidbaga sa kanyang laman. Dito po sa ating paksa, napakaliwanag po, meron pong ipinakikilala at tinutukoy na daan na bago at buhay. Ito po ay espiritual na daan. Alam natin, ito po ay tumutugon sa tinatawag na iglesia, sa mga relihiyon, sapagkat una po sa lahat, kilalang kilala natin, marami pong relihiyon umaangkin dito at ang iba'y nagsasabi sila ang dating daan. Yun po ang kanilang pananampalataya at sa kanilang mga pangangaral at pagtuturo, naroon daw po ang Diyos, naroon ang Panginoong Hesukristo, naroon ang kaligtasan. Kaya nga po kapag sila'y nangangaral, kung hiwalay kayo sa kapamahalaan ng kanilang mga obispo, yung mga tao na nagtayo noon, paghiwalay kayo doon sa pamamahala nila, tayo daw po ay sa impyerno. Nasa kanila daw po ang katotohanan. Ngunit, sa banal na kasulatan, meron pong sinasabi ang mga propeta ng Diyos, na katulad nga po ni Propeta Solomon na sumulat ng Aklat ng Kawikaan, sa kanya pong kapitulo 14 at ang bersikulo ay 12, mayroong daan na tila matuwid sa tao, datapwat ang dulo ay kamatayan. Sa makatwid po, ito ay pagpapakilala na hindi po lahat ng daanan o lahat ng iglesia, espiritual na daan ng buhay, papunta doon sa tinatawag na buhay na walang hanggan. Marami nga po papunta sa tinatawag na kamatayan o sa impyerno. Kaya nga po upang ito ay ating maliwanagan, bakit po baga sinasabi sa ating paksa na mayroong daang bago at buhay? Dito po, ang Diyos ang nagpapakilala sa Biblia, Kapitulo 10, versikulo 20, mayroong bago at buhay.
bago at buhay na daan, bago at buhay na iglesia o relihiyon. Mga tagapakinig, atin pong alamin muna mula sa ating Panginoong Hesukristo kung papaano niya lubusang nililiwanag ang talinghaga sa talatang ito. Buksan natin ang Lucas sa kanya pong Kapitulo 5 at versikulo 36. At sinalita rin naman ni Jesus sa kanila ang isang talinghaga. Talinghaga na naman, Walang taong pumilas sa bagong damit at itinagpi sa damit na luma. Sa ibang paraan, sisirain ang bago at sa luma naman, hindi bagay ang tagpi na mula sa bago. Ibinigay ng Panginoong Hesus sa tao, sa atin, na mga nakikinig ang isang talinghaga. Nakatulad ka sa isang damit. Walang tao na pumilas o gumupit sa kanyang bagong damit at yung kanyang ginupit, itinagpi niya sa damit na luma. Ito po'y talinghaga. Bakit nga po baga? Ayon sa ating Panginoong Hesukristo, bakit inihahalin tulad niya ang iglesia sa damit na bago at sa damit na luma? Ituloy din po natin sa 5:37 ng Lucas. Walang taong nagsisilid ng alak na bago sa mga balat na luma. Gayon din po, gumamit na naman siya ng isa pang talinghaga. Una, damit. Damit na luma, walang gugupit ng damit na mabuti at itatagpi sa butas ng damit na luma. At wala rin naman ikang nagsisilid ng alak na bago sa balat na luma. Yung balat na tinutukoy po, yung balat ng hayop, sapagkat sa mga hindi nakakaalam ng kapanahunan ng ating Panginoong Hesukristo, ang pinakabotelya po, ang pinakasisidla ng inuman ay yung balat ng mga hayop na pinatuyo. Doon po sila naglalagay ng tubig na iinumin, higit na nga po ang alak, mga kapatid. Sa ibang paraan, 5:37, papuputukin ng alak na bago ang mga balat na luma at mabububo, masisira ang mga balat. Ito po ay talagang nakalihim sa hiwaga, mga magulang at mga kapatid. At sapagkat ang Panginoong Hesukristo ang nagbigay nito para maliwanagan tayo doon sa tinatawag na bagong relihiyon o buhay na daan, bago at buhay na daan, bago at buhay na relihiyon. Bakit nga po sinabi ng Panginoon ito at ang kanyang ipinagpaunang sinalita ay mga talinghaga? 5:38, kundi dapat isilid ang alak na bago sa mga bagong balat, at walang taong nakainom ng alak na laon, alak na luma. Ang ibig sabihin, walang taong nakainom ng alak na laon ay iibig sa alak na bago, sapagkat sasabihin niya, mabuti ang laon. Sa makatwid dito, napakaganda po ang pagliliwanag. Mga kapatid, ang una sinabi sa atin, walang kumuha ng damit na bago, ginupit. Sipin niyo yung bago, gugupitin mo yung bago. Pagkatapos, yung ginupit mo, itatagpi mo sa butas ng pantalon mo na luma. Sa gayong paraan masisira. Masisira ang tinatawag, sisirain ang bago. At sa luma naman ay hindi bagay ang tagpi na mula sa bago. Kaya hindi na kailangan tagpian mo pa. Halimbawa, tayong mga tao, kung may butas ang pantalon natin, kumukuha tayo ng ipantatagpi. Yun na nga po, hindi mo naman sisirain yung bago. Meron man sumira sa bago, gugupitin mo para itagpi mo sa luma. Hindi po maganda. Ayon sa Panginoong Hesukristo. Sana'y nauunawaan ninyo ang hiwaga. At gayon din po naman sa alak, hindi po natin inilalagay ang bagong alak sa luma na lalagyan. Sa makatwid, mga kapatid, kung ilalagay natin sa lumang sisidlan, tulad nga nung araw, ang sisidlan nila balat.
pinatuyo na balat ng hayop, doon mo ilalagay ang bagong alak, ay sisirain po ng bagong alak ang katad o ang lalagyang balat na luma. Para ito po ay lubos na ating maliwanagan, ano po ang espiritual na pakahulugan sa atin ng Diyos na may kinalaman sa ating paksa ngayong gabi? Buksan po natin yung unang o ikalawang Korinto sa kanya pong kapitulo 3 at bersikulo 11. Ganito po ang doon ay sinasabi. Para maliwanagan natin, mayroong daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin. At kung mayroong bago at buhay na daan, meron pong tinatawag na luma. Yan nga po ang tinatawag na mga sisidlang luma na ibinigay sa ating pinakatalinghaga ng Panginoong Hesukristo. Ikalawang Korinto 3:11. Sapagkat kung ang lumilipas ay may kaluwalhatian, makinig po tayo mga kapatid, kung ang lumilipas ay may kaluwalhatian, ang ipinakikilala po kung yung sisidlan merong kahalagahan. Kung ang lumilipas ay may kaluwalhatian, lalo pang ang nananatili, ay lalo pang ang nananatili, lalo pa ang nananatili. Sa makatwid, yung sisidlan na nananatili ay nasa kaluwalhatian. Yaman ngang mayroong gayong pag-asa, ginagamit namin ang buong katapangan ng pananalita. Dito po mayroong hiwaga. Datapot ito'y espiritual na salita ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Sapagkat kung iyong lumilipas ay may kaluwalhatian, meron pong ipinakikilala na lumilipas. Alin po ang lumilipas na tinutukoy dito sa ating paksa? Yaon pong tinatawag na dating daan. Kaya nga po tinatawag na dating daan sapagkat ito ay lumipas na. Dati na eh. At kaya naman po sa paksa natin, merong itinalaga sa atin sa huling araw, alin yan? Ang isang bago at buhay na daan. Alam nga natin kung ano ibig sabihin ng daan eh. Pag binabanggit ang daan, iglesia, relihiyon. Sa makatwid, merong ipinakikilala na matatapos na o natapos na at meron namang bago. Ngayon, kung ang lumilipas ay may kaluwalhatian, ayon kay Apostol Pablo, 3:11, ikalawang Korinto, lalo pa nga yaong nananatili. Sa makatwid, may tinutukoy dito ang Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo na merong mananatili magpakaikailanman. Yung bagong daan. Kung yung lumipas, may kaluwalhatian, di lalo na yung nananatili. Walang katapusan. Lalo pa ngang nananatili, nasa kaluwalhatian. Ngayon, kaya't ayon din po kay Apostol Pablo, alin po baga naman yung dating daan na malapit ng lumipas at kinakailangan ng mapalitan ng bagong daan? Ayan po, napakaganda ng ating pag-aaral. Alin ba yung dating daan? Alin ba yung malapit ng lumipas? Kaya nga nangailangan ng bagong daan, na yung bagong daan ay mananatili yun magpakaikailanman. Ikalawang Korinto din 3:14, datapot ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas, sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong ding yaon ay nananatili na hindi itinataas, na ito'y naaalis sa pamamagitan ni Kristo. Datapwat hanggang sa araw na ito, hanggang ngayon, 2014 na, kailanmat binabasa ang mga aklat ni Moses, ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang mga puso. Napakaliwanag po, diretsamente na ito. Ano na po ang tinutukoy dito? Minsan sinabi ni Apostol Pablo, sa Galatias
sa kanyang 1:13 kung hindi po ako nagkakamali. Nalalaman ninyo ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo. Sa makatwid, alin ba ang relihiyon na ipinakikilala ni Moses? Di yung relihiyon ng mga Hudyo, yung relihiyon ng 2 tapyas na bato, yung relihiyon ng 5 pang mga aklat ni Moses na ibinigay niya sa kanyang bansa na Israel. Nalalaman ninyo ang aking pamumuhay ng nakalipas na panahon sa relihiyon ng mga Hudyo. Sapagkat si Pablo, mula sa angkan ni Abraham, pinalaki siya ng kanyang mga magulang sa kautusan ng mga Hudyo. Yun nga pong 2 tapyas na bato. Sa makatwid, ano ang sinabi sa ating paksa? Sa ating binasa, 2 Korinto 3:14, kahimat kailan binabasa ang mga kautusan ni Moses, ang matandang tipan. May talukbong ang mata ng mga nagbabasa nito. Sino-sino ba sa huling kapanahunan ngayon? 2:14 na. Sino pa? Di yung mga nakikinig pa rin sa 2 tapyas na bato at sa mga kautusan na sari-saring kautusan ng paglilinis, pagbabawal ng pagkain ng karne, at ang tinatawag na kung ano-anong ritual at mga requisitos na ipinag-utos ng Diyos kay Moses. Ang wika ng ating pagbabasa sa 2 Korinto 3:14, kapag binabasa pa natin, kapag sinusunod pa natin ang 2 tapyas na bato, ang kautusan ni Moses, may talukbong ang mata ng ating mga puso, pero itinataas. Ang ibig sabihin, nawawala yung kadiliman. Nawawala yung talukbong, nawawala yung dilim. Kapag tayo ay bumabalik sa pamamagitan ni Kristo. Sa makatwid, kapag tayo po na kay Kristo Jesus, naaalis yung talukbong na iyon, mga magulang at mga kapatid. Ano pa ang itinuturo ng banal na kasulatan tungkol sa ating paksa? Na yung matandang tipan nga ang tinutukoy na malapit nang lumipas yung dating daan, 3:16. Ngunit kailanmat magbalik sa Panginoon, ayan, ay maaalis ang talukbong na iyon. Kapag wala na tayo, ang ibig lang sabihin, saan? Sa mga relihiyon ng mga Hudyo na nagbabawal ng pagkain ng karne, ng lamang kate, nag-uutos ng ikapo, namimilit ng ikapo, at saka nagtuturo ng kung ano-anong rituales, at tayo po ay bumalik na kay Kristo. Sa ating Panginoong Jesucristo, wala na tayo sa kadiliman, mga iginagalang na mga kapatid. At ang ibig lang ipakilala rito, katulad po sa alak na laon sa talinghaga, na ang wika sa atin sa talinghaga sa 5:39, walang taong nakainom ng alak na laon ay iibig sa alak na bago, sapagkat sasabihin niya mabuti ang laon. Ang ibig lamang ipakilala rito, mga kapatid, sino ba ang ating Panginoong Jesucristo? Kumbaga sa alak, siya rin yung laon. Siya yung noong araw pa. Kaya nga sinasabi sa San Juan 8:56-58, nagalak ang inyong amang si Abraham na makita niya ang aking araw at ako'y nakita niya at siya'y nagalak. Nagalit ang mga Hudyo. Wala ka pang 50 anyos, ilang daang taon, 1,000 taon. Ang pagitan ni Abraham at ni Jesus. Wala ka pang 50 anyos Ipagyayabang mong nakita ka ng aming ama na si Abraham. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago si Abraham na inyong ama, ako nga. Sa makatwid, ang-ibig lamang ipakilala, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo tulad sa alak na laon, pag nainom ng tao, ay hindi na siya lilipat pa sa ibang iglesia. Pag napakinggan niya ang mga aral ni Kristo, pag nakain niya ang mga salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng Panginoong Jesucristo na napakasarap na katulad sa isang alak na laon,
Sapagkat siya nga po ang walang pinanggalingan Mga kapatid, siya nga po ang kahapon, siya ang nakaraan, siya ngayon, at siya ang darating. Sa mga tuwid, dito napakaliwanag na po na merong ipinakikilala ang iglesia po o ang dating daan na pinalipas na, tinapos na ng Diyos ay walang iba kung hindi ang iglesia ng mga Hudyo, ang relihiyon ng mga Hudyo. Papaano pa ito pinagtitibay? Sang-ayon sa ating mga banal na kasulatan, San Juan. Mga kapatid at mga magulang, atin pong basahin muna papaano po baga pinagtitibay ng Biblia na ang sino mang makakabalik sa Panginoon, mga kapatid, ay maaalis na yung talokbong na yon. Unahin po muna natin, ano ba ang ibig sabihin noong talokbong na yon, na kapag binabasa at sinusunod pa ang utos ni Moses at ang matandang tipan, mga kapatid, ay may talokbong ang mata ng kanilang mga puso. Buksan ninyo ang unang Timoteo sa kanyang kapitulo 4 sa bersikulo 1 hanggang 3. At katotohanan, sa mga huling araw, ang wika ng mga santong sulat, hayag na sinasabi ng Espiritu sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Bakit? Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan. Ano ba ang mga kasinungalingan na sinasabi nila? Na hinirohan ng kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Ano itinuturo nila? Na mga aral pala ng mga demonyo. Ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat. Mga kapatid at mga pananampalataya at sa mga nangakakaalam ng katotohanan. Sa mga tuwid, ito ang pinalipas na ng Diyos. Yung relihiyon, yung daan na yan, na nagtuturo ng mga utos, aral ng mga demonyo. Ipinagbabawal ang pag-aasawa. Ayan, kunan yung halimbawa, Iglesia Apostolika Katolika Romana. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa ng kanilang mga mangangaral. Ipagbabawal ang pagkain ng lamangkate. Ipinagbabawal nilang huwag kakain ng karne kung Biyernes Santo. At ang mga Sabadista naman, ang mga Mormons, ang mga Jehova, at ang iba't ibang mga relihiyon na itinayo ng tao. Panatiko. Meron pa nga, ayaw kumain ng itlog Mga tagapakinig namin, ang lahat po ng yan, mga utos aral ng mga demonyo. At kung utos aral ng mga demonyo, basahin ninyo ang Titus 1:14, na huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo. Mga kathana ng mga Hudyo yan. Saan ba nang galing yan? Doon nga po sa tinatawag na matandang tipan. Kapatid na si Rilo. Ang ibig mo sabihin, ang mga salita sa matandang tipan, mga utos, aral ng mga demonyo. Hindi po. Wala po kaming sinasabing ngayon. Ang sinasabi namin sa inyo, yung dating daan, yung relihiyon ni Moses, pinalipas na. Kaya nga merong bago at buhay na daan. Ayon sa ating pag-aaral sa gabing ito, makinig lamang kayo. At kung hanggang ngayon pinakikinggan mo pa, binabasa mo pa, sinusunod mo pa, ang pagbibigay na ikapo, ang hindi pagkain ng karne, ang tinatawag na pagbabawal ng pag-aasawa, may talukbong ang mata ng inyong mga puso. Pero kapag naalis yon, at kayo napasa kay Kristo Jesus na, ay maaalis yon, maaalis yung kadiliman na yan. Magkakaroon na ng kaliwanagan, at sa huling araw na ito, kapag sinusunod pa yon, huwag kayong magagalit sa akin. Hindi ko sinasabing ang matandang tipan ay salita at utos ng mga demonyo. Utos at salita ng Diyos. Pero, sa kanila, nung kanilang kapanahunan, yun ang dapat nilang sinunod. Pinanatilihan, mga kapatid. Sa huling panahong ito, hindi na yun para sa atin. Hindi na para sa atin ang ikapo. Ang ikapo ay buwis para sa mga Hudyo.
At ang pagbabawal ng pagkain ng baboy at ang pagbabawal sa pag-aasawa ng mga mangangaral, mga kapatid, hindi na po ipinagbabawal sa huling araw na ito at maging noong unang panahon, hindi ipinagbabawal ng Diyos sa kanyang mga saserdote ang pag-aasawa. Ito nga lang simbahang Katoliko at ang iba't ibang mga relihiyon ng mga tao. Kung bakit kanilang sinusunod yung mga aral na yan, ang wika ng Biblia, utos aral ng mga demonyo. Paano? Papaano ang isang tao makararating sa Panginoong Jesucristo para maalis sa dating daan na siyang naroon sa matandang tipan? Kaya nga po merong bagong tipan Sana'y unawain ninyo, kaya gumawa ng bagong tipan, kailangan palitan na ang matandang tipan. San Juan 12:26. Ang wika ng Panginoon para makarating tayo sa Kanya at maalis ang talukbong na yan ng mga Sabadista. 12:26. Kung ang sino mang tao naglilingkod sa akin ay sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon, doon naman duroon ang lingkod ko. Kung ang sino man tao ay maglingkod sa akin, siya ay pararangalan ng aking Ama. Napakaliwanag po. Gusto mong maalis ang talukbong ng iyong mata o ng iyong kaluluwa? Gusto mong maliwanagan ka sa katotohanan? Sumunod ka sa ating Panginoong Jesucristo. Saan ba naroon ang Panginoong Jesucristo? Kung saan ako naroroon, duroon ang lingkod ko. Saan ba naroon ang Panginoong Jesucristo? Si Kristo ang ulo ng katawan. Kolosos 1:18. Sa makatwid bagay ng iglesia, mga tagapakinig, kung si Kristo ang ulo ng katawan o ng iglesia, ano siya? Hebreo 3:6. Sapagkat si Kristo ay gaya ng anak, puno sa bahay niya. Ang bahay niya ay tayo. Tayong mga tao, ang bahay niya. Tayong mga tao, ang iglesia ng Panginoong Jesucristo. Hindi yung edifisyong ginawa ng semento, bakal, ginto, pilak. Hindi po. Ito ang katawan ni Kristo. Tayong mga tao. Siya ang ating ulo. Siya ang ating presidente. Kung saan siya naroon? Saan nga siya naroon? Si Kristo ang ulo ng iglesia o ng katawan. At sa unang Korinto 12:27, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya, at ang pangalan po ng kanyang katawan o ng kanyang iglesia, unang Tesalonica 2:14, nagsisitulad tayo sa iglesia ng Diyos na itinayo sa Judea kay Kristo Jesus. Mga iginagalang na tagapakinig, narito ang Kristo sa loob ng iglesia ng Diyos, aalisin ang kadiliman o ang talukbong. Mahirap po baga para sa bawat tao ang makalapit at makapasok sa bago at buhay na daan na siyang katawan ng ating Panginoong Jesucristo? 10:19 ng Hebreo. Mga kapatid, yamang may kalayaan, malaya po, malaya. Yamang may kalayaan, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ayan na. Malaya tayo, libre. Sa Mateo, sa kanyang 10:8, sinabi ng Panginoong Jesucristo mismo, ipangaral niyo ang aking ebanghelyo, magpagaling kayo, maglinis kayo ng mga ketongin. Tinanggap ninyo ng walang bayad, ipamahagi ninyo ng walang bayad, libre at malaya ang sinumang tao. O 10:20, sa pamamagitan ng daang bago, ito na nga po, ito na nga ang ipinalit yung daang bago, yung iglesyang bago, daang bago at buhay, na kanyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing, sa makatwid baga, sa kanyang laman, sa kanyang katawan, na ibinigay niya sa bundok ng Kalbaryo alang-alang sa ating kaligtasan. Makakapasok tayo sa kanyang katawan. Mga kapatid, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, libre, bago. Sumunod lamang tayo sa Kanya. At sa 10:21, at yamang may isang dakilang saserdote. Ang saserdote natin dito, hindi taong mga tulad ng mga papa, kardinal, obispo. Alam naman natin, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay magnanakaw, ang lahat ay mandarambog, ang lahat ay manloloko.
Meron tayong isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. At sa 10:22 ng Ebreo rin tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya ng ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi, mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Alin nga ang dalisay na tubig? Mga salita ng Diyos. Kaya nga, papaano tinitiyak ng Biblia kung alin ang dating daan na pinalipas na nga ng Diyos? Mga kapatid, tandaan ninyo ang paksa natin, isang bago at buhay na daan. Bakit mayroong bago at buhay na daan? Wala na yung luma. Mga kapatid, bakit nga po? Tinitiyak ng Biblia at kung alin ang dating daan na pinalipas na ng Diyos. Aklat ng mga gawa, 7:38. Ito, alin po yung dating daan? Ito, yaong naroon sa iglesia sa ilang. Nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. 7:39. Sa kanya'y ayaw magsitalima ang ating mga magulang, kundi siya'y kanilang itinakwil at sa kanilang mga puso nangagbalik sa Ehipto. Ang tinutukoy dito, yung unang katawan ng Diyos, alin yan? Yung mga Israelita. Inilabas niya sa pagkaalipin sa loob ng 400 taon at bibigyan niya ng lupain na binubukala ng pulot at ng gata. At noon nga po sa bundok ng Sinai, pinagtibay ng Diyos sa Israel sa pamamagitan ni Moses nang ibigay kay Moses ang 2 tapyes na bato upang ituro. Nasundin ng mga Israelita, pero sa halip na sundin, hindi sila nagsitalima. Sa katunayan nga, doon sa unang utos sa 2 tapyes na bato, unang-una, huwag kang gagawa huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan ng nasa langit, sa lupa at sa ilalim ng tubig, huwag mo silang yuyukuran, huwag mo silang paglilingkuran, ang ginawa ng bansa ng Israel. Bumaba pa lang ng bundok si Moses, dalan 2 tapyes na bato, ang ingay-ingay na, nagpupiesta na, nagpoprosesyon na. Ang kanyang mga kapatid na mga Israelita, ang nangunguna pa, si Aaron at si Miriam na kanyang mga kapatid. Nagalit ang Diyos, itinakwil sila ng Diyos. At nasa puso kasi nitong mga Israelita na ito, babalik na kami sa Ehipto dahil masarap doon ang alak, masarap doon ang pagkain, doon hindi kami nagugutom at nauuhaw kahit na kami inaalila. Kaya itinakwil sila ng Diyos. Yaon ang iglesia sa ilang, mga kapatid. Itinakwil ng Diyos yun. Yun ang dating daan na kinamulatan nga ng mga Israelita, ng mga Hudyo, ng kapanahunan na nitong si Pablo. Kaya nga si Pablo, kabilang dyan sa iglesia na yan. Yan ang iglesia sa ilang, mga kapatid. Itinakwil ng Diyos. Ano po ang banal na dahilan? At kinakailangang baguhin ang daan. Ebreo 8:13. Doon sa sinasabi niya isang bagong tipan, linuma niya ang una. Dadapot ang nagiging luma at tumatanda na ay malapit ng lumipas. Nang isulat po ito ni Apostol Pablo, mga kapatid at mga magulang, nananagana pa yung mga Sabadista, yung mga iglesia sa ilang, naroon pa ang ating Panginoong Jesucristo nga ay sinapit pa ng tinatawag na 2 tapyes na bato at ng mga kautusan ni Moses Kaya nga nang ipanganak ang ninyo, nang dumating ang 8 araw, ipinatuloy pa siya ng kanyang mga magulang. Bakit? Nasasako pa siya nung tinatawag na mga batas ng iglesia sa ilang o ng mga Israelita, mga kapatid at mga magulang. At ng mga kapanahonang yon, ng mga Hudyo, nagsisipaghandog pa rin ng literal na mga handog na susunugin ng mga hayop na walang kapintasan. Kaya nga nakita ninyo, nang dumalaw ang Panginoong Jesus nang siya'y malaki na, nakita niya sa Jerusalem, yung bahay dalanginan na itinayo ni David sa pamamagitan ni Solomon, ginawang palengke.
Pinagahampas niya yung mga mangangalakal. Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Mga kapatid, naroon nga po, inabot pa siya noong tinatawag na kautusan ni Moses at ng 2 tapyas na bato. Ngayon, sa 9:1, bakit nga kailangan, anong dahilan at kailangang baguhin ang dating daan? Ngayon, 9:1 ng Hebreo, ang unang tipan ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng mga pagsamba sa Diyos at ng kanyang santuaryo. Ang santuaryo ng sanglibutang ito. Ano ibig sabihin itong santuaryo ng sanglibutang ito? Yung unang tipan, sumunod sila sa palatuntunan ng Diyos pero para sa santuaryo sa sanglibutang ito. Ibig sabihin materialism. Kaya nga pati yung mga handog nila literal na mga hayop Yun ang ipinag-utos sa kanila ng Diyos. Mga kapatid, ituloy natin, 9:9. Nayaon ay isang talinghaga ng panahong kasalukuyan. Ayon dito, inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain tungkol sa budhi. Pero hindi magpapasakdal sa sumasamba. Mga kapatid, puro pangmateryang handog para malinis ang tinatawag na kanilang pagkatao, ang kanilang mga budhi. 9 palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman, na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, yun, pagdating ng bago at buhay na daan sa pamamagitan ng katawan ng Panginoong Hesukristo, hanggang doon, pagdating ni Kristo, natigil na yun, gaya ng mga pagkain ng pagbabawal ng karne, at mga inumin at sari-saring paglilinis, yung mga ritual ng paglilinis ng katawan. Totoo po yun, mga utos ng Diyos yun, noong araw. Hebreo 9:11, ngunit, pagdating ni Kristo, na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, na hindi gawa ng mga kamay, sa makatibagay hindi sa paglalang na ito. Pagdating po ng Kristo, wala na po yung mga literal na mga materyang handog-handog, na mga hayop na susunugin na walang kapintasan, wala na po yung tinatawag na mga katedral, mga kapatid, sapagkat ang Diyos ay hindi tumitira sa mga bahay na ginawa ng kamay ng tao. Ang lahat po ng bagay pagdating ni Kristo, binago na. Tunay ba yan? 9:12 hanggang 15. At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, na kinamtan ang walang hanggang katubusan, sapagkat kung ang dugo ng mga kambing, ang dugo ng mga baka, ang abo ng mga dumalagang baka na ibinubudbud sa mga nadungisan, makapagpapagiging banal sa ikalilinis ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos, maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. At dahil dito siyang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na walang hanggang buhay, na manang walang hanggan o ng buhay na walang hanggan. Amen! Kaya nga po kinailangan palitan ang dating landas, ang dating daan. Kaya nga po kung may nangangaral dyan, sila ang dating daan tulad nitong si Eli Soriano, hindi po kami kasama kay Eli Soriano. Sa Biblia, yung dating daan, lumipas na. Meron ng bago at buhay na daan. Ang inihandog dito, hindi hayop, ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Kaya nga sa pamamagitan ng dugo niya, nilinis tayo ng ating Diyos, ng ating Panginoon. At ito nga po, ang bago at buhay na daan, ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus.
Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo 22:4, pinag-usig ko ang daang ito, ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus hanggang sa mamatay. Ang wika pa man din sa 1:13 ng Galatias, inyong nabalitaan ang pamumuhay ko ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, nang ako'y sabadista pa. Ang ibig lang sabihin ni Apostol Pablo, kung paano ng aking inuusig na malabis, nililipol ang iglesia ng Diyos. At ito rin ang sinasabi niya, unang Korinto 12:31, itinuturo ko sa inyo ang isang daan, ang bago at buhay na daan. Ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na kagaling-galingan. Amen. Ito po ang ipinaliwanag sa atin ng Diyos. Dito po namin kayo inaanyayahan, dito po tayo magsama-sama at maglingkod hanggang ating mga kamatayan. Tinitiyak sa atin kung magtitiis tayo, mga kapatid, hanggang ikalawang pagparito o hanggang tayo'y mamatay. Mateo 24:13, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito nawa ay pagpala, ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakayi kailanman. Amen. At tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan at pamamatnubay ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang kanyang ipagkaloob sa ating lahat, magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa darating na linggo po, kung tayo po ay binubuhay pa. Salamat po sa inyong lahat.